Dapat yung multo. Paalisin mo, sigawan mo, awayin mo. Pero may Vice, bakit mo naman binibi yung multo sa bahay mo? Itong story na to ay shinare na nag-iisa, the one and only unkawagable superstar Vice Ganda sa isang segment nila sa Showtime together with Ann Curtis. Na-mention niya na every after Showtime, dumidiretso siya sa townhouse niya para doon kumain. Banggit ni Vice na every floor sa bahay niya ay merong doorbell kasi ayaw niya nang sumisigaw whenever she needs something. So kapag may kailangan siya, automatic alam na ng mga kasambahay nila na kailangan nilang umakyat para i-assist or lumapit kay Vice. Straight up sinabi ni Vice Ganda na kapag kumakain na siya, every single time, yung second floor ay nagdo-doorbell na ng kusa kahit wala namang tao. What's creepy for me is nakasanayan na nila na may nagdo-doorbell or naglalaro ng doorbell during her mealtime. And kapag naririnig nila yung doorbell, sinasabi na ni Vice na dalhan nyo na ng pagkain. Oh my God. I have nothing against sa mga paniniwala ng iba pero this is just very wrong. Sobrang wrong move kung dinadalhan pa nila ng pagkain yung multo. But for me, ang isa sa pinaka nakakatakot or nakakabahala is tuwing naglalagay sila ng pagkain sa second floor, natitigil yung pagpindot ng doorbell. I'd like to assume na kinonsult ni Vice yung nangyayari sa isang geomancer kasi ang advice daw sa kanya is binibi mo kasi kaya nasanay tuwing may gusto siyang mangyari, gagambalain niya yung mga tao. Ang sagot naman ni Vice is hindi naman niya kasi ako sinasaktan, hindi niya ako ginagalaw. So for her, parang okay lang. Pero ang napansin ni Vice is, isa sa ayaw nung entity na nasa bahay niya is kapag may ibang tao sa bahay. Not in general naman na ayaw nung entity na may ibang tao sa bahay is more of pag may nami-meet si Vice Ganda na bagong kakilala, nadala niya sa bahay, entertain niya, napapansin ni Vice mga iilan sa mga dinala niya sa house nila na pinapakitaan ng multo. Showing up as an entity, nagpapakita bilang multo. Then eventually nadidiscover ni Vice na yung mga pinapakitaan ng multo ay may mga hindi magandang intention kay Vice. For Vice, it's basically like parang pinoprotektahan siya. I mean, it's a good thing, I guess. For me, I'd still say no sa pakikipag-usap or pag-acknowledge ng presence ng multo. Nung nalaman ng geomancer yung situation or kung paano nila hinahandle yung multo, they were advised na dapat minumura mo, pinapaalis mo, sinisigawan mo para yung multo itself is malaman niya na that is her territory and hindi siya welcome doon. Actually, dito sa video na to, sumegway pa nga si Vice na kahit multo pala, natatakot din. To be honest, I am half-hearted about this. Case kasi ni Vice na nagamit niya to her advantage yung presence ng multo. How about you guys? May na-experience na rin ba kayo ng mga ganito? Pinakausap, binibigyan ng food? How do you guys handle those entities na nasa bahay ninyo? Before I end this video, I'd like you guys to know that we made it to national TV. Get to know me on ABS-CBN's Tao Po, hosted by Bernadette Sembrano. We'll be